So ayun, mag-unboxing tayo ng sungka. Itong sungka na to, dinesign ko to, tas pinagawa ko lang siya. Total naman ay susungka divination ako. Hugis bangka siya. So anyway, buksan ko muna to. So ayan, so ito yung stand niya. So lagay muna natin to dito. At buksan na natin tong isa. Kasi ito naman talaga ang pinaka excited akong makita. So, pabangka ang kanyang design kasi originally yung sungka naman talaga inspired sa hugis ng bangka. So, eto na. First time ko lang ito makikita. Ay, ang ganda. Okay, I see. Wait lang tanggalin natin muna ito. Sobrang bigat niya. Hindi ko alam kung ilang kilo to, pero promise ang bigat niya talaga. Ang solid ng wood. Okay naman siya, maganda siya actually, pero may mga personal pa ako na gustong gawin dito. Like sa paint niya, parang gusto ko pa siyang i-dark ng konti. Although, naman siya, dark na siya sa personal, hindi ko lang alam dyan, hindi na may gold. Kaya lang, di ba, alam niyo naman nagmo-mold ako or nag-sculpture ako ng mga diwata. So, mayroon akong technique na parang hindi nila nakuha. So, maganda siya, in a way. Maganda yung pagkaka-carve niya or yung pagkaka-ukit niya. Ang hindi ko lang masyadong bet kung paano nila in-apply yung pintura. Kasi kita ko yung mga strands nung ano ba to? Nung brush. So, nakikita ko dito. So, dapat ako kasi personally kapag pag naggaganto ako, hindi brush ang ginagamit ko. It's either foam or kamay ko mismo para yung mga strands nga hindi mag-mark. So, yun lang naman. Other than that, satisfied naman ako. Maganda naman siya. May plano pa ako dito. Lalagyan ko to dito ng tao-tao dalawa. So, sinadya kong hindi ipagawa sa kanila kasi gusto kong ako yung gumawa. So, isang tao-tao dito na nakaupo at isang tao-tao na nakatayo or parehas na nakaupo. So, yun yung iniisip ko. Ang maganda nito, malalim yung butas niya. Ito yung common na sungka na binili ko sa online. Papakita ko sa inyo. Ito yung dating sungka na typical. Tas napakagaan niya. Kahit isang daliri ko kaya siyang buhatin. Ito, pipintan ko lang ito ng a little bit darker. So, may balak akong ukitan din to dito. Pero pag sa divination ng ganito, nang nakaupo ako ng nakaganito, parang feeling ko hindi advisable kasi ang taas So, kaya kailangan tatanggalin talaga ang lagayan. So, ito, ang purpose nito hindi para sa game. Pinagawa ko talaga ito para sa sungka divination at gagamitin ko din to para lagayan din ng offer para sa mga ancestors. Ito naman ay ginagawa ko na yung tao-tao. Dalawang tao-tao to, isang may sagwan at isang may patungan ng insenso. So mamaya makikita nyo konti yung pinaka-finished product niya. At ito na yung pinaka-final color niya. Pinintahan ko na siya ng bago ulit na mas angkop doon sa idea ko na darker yung black and mas highlight lang yung gold compare dyan sa una na nasa baba na mas maliwanag siya. Itong bago mas dark siya at mas vintage looking siya para sa taste ko parang ganun kasi yung idea ko. And then ito nilagay ko na yung mga tao-tao na ginawa ko. Isa may lagay ng pampausok or insenso at isa naman may sagwan. So by the way, pinaniniwalaan kasi ang bangka noon na naghahatid ng mga spirit sa kabilang buhay. And kaya naman marami mga paniniwala na mga spiritual belief dito katulad ng bawal laruin kasi parang mag-invite ka ng kamatayan or meron namang iba na magkakasunog yung bahay or merong iba na para kang naglalamay kapag naglalaro kasi may ibang lugar na sa lamay nila lang ito nilalaro like sa amin. And then meron namang iba na hindi pwedeng laruin sa lamay. But for me, blessed ko naman ito for divination. Okay, so ayun mga malaya, tuturuan ko kayo ngayon ng basic divination ng sungka, yung level 1 divination niya. Kasi meron itong process pa na iba, parang mas advanced level ng divination. Medyo komplikado lang siyang
i-discuss dito sa public video dahil mahaba yung explanation. So, ito lang muna ang pag-uusapan natin na mai-share ko. Pero kung gusto niyo panoorin yung mas detalyadong paraan ng divination na ito, meron naman akong live sa members only. So, kung gusto niyo, i-click niyo lang yung join button dyan sa baba. Meron dyang button na join para magka-access kayo doon sa members only live. Doon kasi mas detalyado kung na-discuss dahil naka-live yung usapan or parang presentation ng divination process. So nasa base pa yon sa first level divination. Meron ding second level na i-live ko doon next time. Pero don't worry, dito naman I hope na mag-get nyo sa short video na ito. I don't know kung gaano ka-short ito, pero basically mangangailangan kayo syempre ng sungka and kailangan nyo ng shells or bato. So dapat meron kayong 7 na shells per butas. So mga butas na to, tinatawag itong bahay or house. Tapos itong malaking butas naman, tinatawag itong ulo or mother house or mother head or imbakan. So maraming mga possible term dito, depende sa lugar kung saan kayo nakabase or saan nakabase yung lingwahe na pagkukuhaan. So for now, gamitin natin ang term na bahay para sa mga to at imbakan para sa malalaking butas. So dito sa divination process, pwede kayong mag-divination na mag-isa lang kayo. Pwede rin naman may kalaro. Yung isi-share ko sa inyo is yung mag-isa lang kayo physically, pero makikipag parang laro kayo sa isang helping spirit or sa ancestor spirit ninyo. Bago nyo simulan ang lahat-lahat ng process ng divination, kailangan nyo munang magsindi ng insenso para makapagpanawag kayo sa inyong mga ancestors or mga helping spirit para tulungan kayo sa divination process. Kaya nga siya divination kasi merong parang connection sa mga divine spirits. So yung mga ancestor spirit or helping spirit, kailangan nyo silang i-invite doon sa session. Now, hindi naman sila literally maglalaro syempre dahil ikaw pa rin ang gagawa ng process. Pero yung presensya nila, kailangan nandun sila. And because of that, meron din silang sariling side. So ito, yung side ninyo, okay? Itong nandito sa harapan. Ito naman, yung side ng ancestor spirit or ng helping spirit. So bago kayo magsimula, nakapagpanawag na kayo, nakapag-honor na kayo sa kanila, na-invite nyo na sila, natulungan kayo doon sa process. Lalagyan nyo na ng 7-7 lahat ng butas and then simulan nyo munang tanungin yung question or sabihin yung question. Habang sinasabi nyo yung question, isa-shuffle nyo ito, ganyan. So parang i-randomize nyo or parang ano bang tamang term? Ilalagay nyo ang bawat isa na parang i-shuffle nyo, parang ganon. So, ira-random nyo siya. Pwede kayong gumamit ng dalawang kamay na magkasabay habang taimtim kayong nag-iisip sa tanong ninyo. So, for example, may tanong kayo, dapat yes or no yung itatanong nyo. Ha? Hindi pwede yung paano or saan. Dapat yung masasagot ng yes or no. So, yan. Ikanong ganun nyo lang siya para ma-random yung numbers niya. Pero kailangan naka 7-7-7 muna sila bago nyo gawin yun ha. Kasi yun yung pa-process ng parang traditional game. So para sa divination, after malagay nyo na yung 7-7, isa-shuffle nyo na siya para yung sense ng divination ay hindi maging numbered. Gets nyo ba? Hindi siya magiging ganun parang bilang na bilang. Kasi pwede nyo na siyang makount kung saan nyo ilalagay kapag na-master nyo na to. Kaya kailangan i-random nyo siya. I-randomize nyo siya. Okay? So kapag katapos ng feeling nyo na shuffle nyo na siya ng maayos, and ramdam nyo na parang ready na kayo to ask the question or to know the answer, lalaruin nyo na yung process ng divination. Ngayon, mayroong old way ng paglalaro ng sungka at meron ding bago. Sa bago, wala naman masyadong pinagkaiba. Medyo may konting binago lang sila sa rules. Pero ako, lahat ng sinusunod ko na rules ay base sa makalumang pamamaraan. Okay, now sa kailangan nyo matuto muna kasing maglaro or paano laruin ang sungka. Maraming mga videos online na nagtuturo kung paano laruin ang sungka. Unahin nyo muna yun na matutunan kasi kailangan nyo malaman yung mga rules kung paano laruin. Pero ngayon, ituturo ko sa inyo yung paano yung basic divination muna ha. So ngayon, ako
ang bali magre-represent ng ikaw, kumbaga kung ikaw yung divination, wala akong kalaro, uunahin kong kumuha ng or laro doon sa ancestor side. So unahin ko munang maglaro yung ancestor side. Hindi ko uunahin yung side ko, yung 7 na to mamaya na. Ito muna yung gagalawin ko. Okay? So kapag dito, random ko siyang kukuha ng isang grupo. At ang bahay ko, or ang bahay rather ng ancestor side, ay dito sa kaliwa. At ang bahay or ang imbakan. At ang bahay imbakan mo naman ay itong nasa kanan. Okay? Ulitin ko lang, yung ancestor side, ito sa kaliwa mo, yung bahay imbakan. At ang imbakan mo mismo sa side mo ay sa kanan. Okay? Tapos kapag kukuha or magdodraw na dito sa ancestor side, papunta dito sa kaliwa mo yung ikot mo. Pag sa end mo naman, papunta dito sa kanan mo. So, parang counterclockwise yung dating. And then sa kabilang side, counterclockwise din ng kabilang side. Pag nakaharap sila dito. Ganon. So, since ikaw lang mag-isa, susundin mo pa rin yung view nila. So, kukuha ka ngayon random kung saan dyan. And then, isa-isa mo siyang lalagyan papunta doon sa bahay. So, ang goal natin ay makapaglagay dito ng mga shells. So, dire-diretso yan. Yan. Dito, dahil para sa laro na ito or sa round na ito ay para sa ancestor side, hindi mo lalagyan yung imbakan mo. Okay? So, dire-diretso lang yun dito. Yan. So, syempre, hanggat lahat ng nilalagyan mo ay may laman, hindi ka matukonsider na patay. So, for example, yun na yung last. Although meron pa ako, para lang hindi na magtagal. So, yan na yung last. So, namatay ka dito at laro mo ng ancestor side. So, wala na. Hindi mo to pwedeng kainin kasi nga dito ka namatay sa side mo, which is sila yung nilalaro mo. If nagigets nyo. Basta may rules yan eh. Pag-aralan nyo lang sa game kung paano gawin. So, let's say, tapos na yung sa end ng ancestor, ikaw naman ngayon. So, sa side mo, ito yan. Kukuha ka ngayon dito ng alinman sa mga bahay mo. Tapos, ganun ang punta mo, papunta sa kanan, doon sa imbakan. At again, since nandito ka na sa mismong side mo naglalaro, malalagyan mo na yan siya. Mahalaga to na lagyan ha, kasi dito magmamatter yung sagot later, hindi dito. Okay? So, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy. Yan. So, nag-end na ako dito. Sa old game, or sa old rule, kapag namatay o nag-end yung last, or nag-last yung shell sa imbakan mo, yung nandito, kukuhain mo dito, ilalagay mo siya dyan. Yan. Tapos maglalaro ka ulit. Bahala ka random na mamili. Pero sa new game, hindi na nila kinukuha to. Ang ginagawa nila, parang kukuha ka ulit, tuloy lang yung game. Parang ito kukunin mo dire-diretso. Hindi mo ilalagay dito yung wala na nandito. So, basta ganun. Yung sinusunod ko na rules ay luma, parang sa base pa sa mga ancestors natin yung rules na sinusunod ko. So kapag namatay ka dito, nag-end ka dito, kukunin mo to, tapos pwede ka pang kumuha ulit kahit saan dito para mag dire-diretso. So gagawa ka pa ulit ng another round kasi nga dito ka nag-end sa bahay mo, kinuha mo yung last dito, kinain mo, lalagay mo dito, meron ka pang chance na magpaikot ulit sa game. Pero sa divination, hindi na kailangan. Enough na yon. So nandito na siya. So hindi mo na kailangan maglaro pa ulit kasi hindi naman kayo naglalaro literally, more of divination process. So tapos na yun. Kasi tatagal ka pa niyan pag nagkataon. Pero kung gusto mo yung ganun na long process, pwede naman. Kung feeling mo hindi pa nasasagot hindi pa enough to. Pero that's too much kapag naglaro ka pa ulit. So ngayon, ang gagawin natin, kukunin natin to. Teka lang. Bibilangin natin yung nakuha natin. So ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, dahil 17 ang total ng
shells sa imbakan ko dito sa side ko, ang ibig sabihin nito ay no ang sagot. Lahat ng odd numbers, no. Lahat ng even numbers ay yes. So, kung gaano kadami yung makukuha mo, bilangin mo lang pag odd, no. Pag even, yes. Hindi mo kailangan ilapag dito ha. Dito ko lang siya pinakita. Pwede mo ilapag dyan, ilapag somewhere. So, dito ko lang nilapag para lang makita natin yung pagbibilang. Tapos, kailangan mong unawain tong mabuti. Hindi ka pwedeng mag-divination na ang uunahin mong laruin ay yung side mo. Kung ikaw lang mag-isa ha. Kung meron kang kalaro sa divination na to or kasama mag-divination, sabay kasi kayong magdodraw. Ibang process naman yun. Pero ito kasi for solo divination. Kailangan unahin mo yung side ng ancestors. Kasi pag inuna mo yung side mo, let's say nagdraw ka na, no? So pinaikot mo na siya. So hindi mo to nilalagyan syempre. Pero lalagyan mo to. Kapag natapos ka na, meron ka ng sagot dito kasi nga ito yung gagamitin mong basihan ng sagot eh. So hindi pa naglalaro yung ancestors mo, meron ka ng sagot. So ano pang silbi na maglalaro sila, hindi mo na rin man pala i-consider yung kanilang contribution. So para ma-consider yung contribution nila sa divination, kailangan silang unahin mo para madaanan din nila at malagyan din nila yung side mo. Para at least meron silang contribution doon sa process ng divination. Kasi kapag inauna ka, tapos ka na, saka pa lang sila maglalaro, hindi na magmamatter yon kasi hindi mo na malalagyan to ulit eh. Nagets nyo ba? So if hindi nyo nagets, medyo ulit-ulitin nyo lang yung video hanggang magets nyo siguro or para mas maintindihan yung mabuti. Medyo confusing dun sa mga taong hindi pa marunong magsungka. At even dun sa mga taong marunong magsungka, baka medyo confusing din kasi may ilang rules ang divination na kailangan ding intindihin on top doon sa rules ng game. So marami ng mga games dyan na pwede nyo panoorin. So basta kung gusto nyo mapanood ang mga mas detalyado pang explanation at mga example nito, manood lang kayo sa live ng members only dito sa ating channel. May join button dyan, nandoon nakalagay. So yun, and I believe na cover ko na lahat ng mga information sa basic divination. So ayun lang. Hindi. Basta 7-7 lang siya. Kanina yung sobrang. Hindi pa naman na. Tapos ka na? Okay. Kung natapos na si Ryan, kapag natapos siya ng umikot din, saka palang i-pause. Kinakabahan ako. Yung tanong ko kasi wala. So hindi sinagot. Di ba kapag empty? Empty? Ay, wala ka naging bahay, no? Hindi yung parang... Ay, oo. So, magagawa kami ng sungka divination. So, ang gagawin namin, mag-draw kami dito ng sungka. So, bali maglalaro kami nito. Gagawa kayo ng yes or no question. So, whatever yung question ninyo, parang katulad sa pick a card or sa gabay-bayan reading, pero ang gagawin nyo, mamimili kayo kung sino sa aming dalawa yung kukuhaan nyo ng sagot. So, halimbawa, nakapagtanong na kayo ng question ninyo sa isip ninyo, ng answerable ba yes or no, pipili kayo kung si Ryan ba or ako, si Batara, yung pipiliin nyo. So, Ryan or Batara. Kung ano magiging sagot ng divination ko, yun yung, kung ako napili ninyo, yun yung magiging answer, of course, dun sa question nyo. So, kung si Ryan naman yung napili ninyo, si Ryan din, or yung sagot din ni Ryan, ang makukuha ninyong tanong, sagot sa tanong ninyo. Okay, so ako yung una natapos. Yung sagot sa tanong naman nakapili sa akin, no. Sa akin naman, It's a yes! Yun, it's a yes. Ayun lang, so I hope na-enjoy ninyo yung aming sungka, mga manunungka. Maraming salamat. See you next time. Bye-bye.